Isipin mo, pinapakain mo ang minamahal mong pusa, akala mo ay nagbibigay ka ng treat or paborito niya. Pero ang totoo, unti-unti mo pala siyang pinapatay. Nakakakilabot pakinggan, tama ba? Ngunit ito ang nakakagulat na realidad para sa libu-libong cat owners sa buong mundo. Napakaraming pagkain na kinakain natin araw-araw na itinuturing nating safe o ligtas. Pero para pala sa ating mga fur baby, ito ay purong lason. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 20 kwento na kamamatay na pagkain na malamang ay hindi mo alam na delikado. Kaya maghanda ka dahil ang matututunan mo ngayon ay posibleng makapagligtas sa buhay ng pusa mo. Naisip mo na ba na ang isang bagay na itinuturing nating masustansya para sa tao ay pwedeng maging nakamamatay sa ating alaga? I-comment sa ibaba kung anong pagkain sa palagay mo ang pinakamapanganib para sa mga pusa. Ang mga pusa, sila ay mga kahangahangang mandaragit, predator, at ang kanilang digestive system ay malayong malayo sa atin. Sa libu-libong taon ng ebolusyon, ang kanilang katawan ay umangkop sa pagkain na nakabatay lamang sa karne. Hindi lang sila basta predators. Sila ay tinatawag na obligate carnivores. Ibig sabihin, hindi kayang iproseso ng kanilang katawan ang maraming plant-based na wine na sangkap at iba pang substansya na normal lang sa atin. Kaya ang isang bagay na mukhang walang masama para sa tao ay pwedeng maging slow motion bomb or bomba na may timer sa katawan ng pusa. Hindi tulad ng mga aso, ang mga pusa ay walang sapat na enzymes para tunawin ang iba't ibang carbohydrates at toxins. Magkaiba ang takbo ng kanilang metabolism at kahit maliit na dosis lamang ng ilang sangkap ay makakapagdulot ng matinding pagkalason. Nakakalungkot, ngunit maraming cat owners ang hindi nakaalam sa mga pangunahing kaibahan na ito. At dahil sa kawalan ng kaalaman, nalalagay nila sa matinding panganib ang kanilang mga alaga. Ang una at isa sa pinakamapanganib na kaaway ng pusa ay ang tsokolate. Oo, ito ay isang paboritong pagkain na kinagigiliwan ng milyon-milyong tao. Pero para sa pusa, isa itong totoong lason. Ang tsokolate ay mayroong theobromine, isang chemical na hindi kayang iproseso ng maayos ng katawan ng pusa. Kahit kaunting dami lang nito, maaari nang magdulot ng pagsusuka, pagtatae, kumbulsyon, at maaari ring ikamatay. Kung mas dark o mas mapait ang tsokolate, mas mataas ang konsentrasyon ng theobromine, kaya naman mas delikado ito sa inyong alaga. Tandaan ito kapag nakahain ng dessert sa inyong mesa. Isipin ninyo kung ano ang mangyayari sa isang maliit na pusa na aksidenteng nakakain ng isang buong bar ng dark na tsokolate. Siguradong kritikal ang kalagayan niya. Hindi ito gawa-gawa lang. Ito ay isang siyentipikong katotohanan na madalas nating binabaliwala. Ang sumunod na nasa listahan natin ay ang sibuyas, bawang at lahat ng kauri nito. Kasama na diyan ang leeks at chives. Ang mga pagkain na ito ay may kemikal na sumisira sa red blood cells ng pusa na nagre-resulta sa anemia or kakulangan sa dugo. Ang mga senyales ng pagkalason ay hindi agad makikita. Minsan, makalipas pa ng ilang araw, kaya nagiging mahirap ang pag-diagnose. Kahit kaunting-kaunti lang, sariwa man yan, tuyo, o nasa formang pulbos, powder, ay delikado. Mag-ingat lalo na sa mga baby food na minsan ay may onion powder o di kaya ay sa mga tira-tira ninyong pagkain. Isipin nyo na lang kung dinidilaan ng inyong pusa ang plato na may sarsa na may bawang. Doon pa lang, malalaman nyo na kung gaano ito kadelikado. Ang maling paniniwala na kaunti lang naman, hindi yan makakasama ay maaaring maging sanhi ng kamatayan. Alak, sa tingin natin, parang halata na, di ba?
Pero marami pa rin ang hindi nakakaalam kung gaano ito kadelikado at nakakalason sa mga pusa. Kahit katiting lang ng inuming may alkohol, kasama na dyan ang beer, wine, or matatapang na likor, ay sapat na para magdulot ng matinding paggalason. Wala kasing enzyme ang mga pusa na magproseso ng alkohol, kaya mabilis itong pumapasok sa kanilang dugo at direktang sinisira ang central nervous system. Maaari itong humantong sa pagkawala ng balanse, pagsusuka, pagtatae, problema sa paghinga, coma, o mas malala pa, kamatayan. Pati nga raudo o hilaw na masa ng tinapay dahil sa yeast ay pwedeng mag-ferment sa tiyan ng pusa at mag-produce ng alkohol. Isipin mo na lang ang isang kuting na aksidenteng nakatumba ng baso ng wine. Sobrang seryoso ang magiging epekto niyan. Kaya huwag nyo nang subukan kung gaano kagusto o gaano katibay ang pusa nyo sa alkohol. Isa pang delikadong substansya ang kafeina na makikita sa kape, sa energy drinks, at maging sa ilang gamot. Katulad ng theobromine, pinapagana ng kafeina ang nervous system ng pusa pero nahihirapan silang i-metabolize or i-break down ito ng mabilis. Ang pagkalason sa kafeina ay nagdudulot ng sobrang kalikutan or hyperactivity, mabilis na pagtibok ng puso, panginginig at kumbulsyon. Sa matitinding sitwasyon, maaari itong maging sanhi ng kamatayan. Kaya't bantayan ninyo at siguraduhin na walang access ang inyong pusa sa mga tira-tirang kape o tsaa. Isipin niyo, nakita niyo ang pusa ninyong curious at umiinom ng kape na naiwan lang sa lamesa. Maaari itong mauwi sa isang tunay na trahedya. Ang haka-haka or kuro-kuro na konti lang magpapalakas sa kanila ay hindi totoo at delikado. Mga produktong gatas, dairy products. Bagamat sikat ang imahe ng pusa na humihigop ng gatas, ang katotohanan ay karamihan sa mga adult na pusa ay lactose intolerant. Wala silang enzyme na tinatawag na lactase. Ito ang kailangan para matunaw ang asukal sa gatas o ang lactose. Ang pag-inom ng gatas o anumang produktong gatas ay pwedeng magdulot sa kanila ng pananakit ng tiyan, pagtatae at pagsusuka. Bihira itong ikamatay pero matindi ang pagdurusa ng pusa at pwede pa itong humantong sa dehydration. Mas mainam na huwag na lang ipagsapalaran at huwag silang bigyan ng anumang produktong gatas sa pangkalahatan. Isipin mo na lang ang isang kuting na namimilipit sa sakit ng tiyan matapos itong bigyan ng platito ng gatas. Ito ay isang maling akala na nakaugalian na sa kultura pero delikado ito, ubas at pasas. Hindi pa lubos na naiintindihan kung bakit nakakalaso ng mga ito sa pusa. Pero napatunayan na maaari itong magdulot ng matinding pagpalya ng bato or acute kidney failure. Kahit kaunting ubas o pasas lang, sapat na para magdala ng malubhang problema sa kalusugan nila. Kabilang sa mga sintomas, ang pagsusuka, pagtatae, pagiging matamlay o panghihina, kawalan ng gana kumain, at pananakit ng tiyan. Ang mga pagkaing ito ay maaaring nakahalo sa mga tinapay, baked goods, o kaya naman sa cereal at muesli. Kaya kung nagpapapakain ka ng pusa, laging tiyakin at tingnan ang mga sangkap nito. Isipin mo na lang, paano kung nakakain ang pusa mo ng ilang piraso ng ubas na aksidenteng nahulog sa lamesa? Malaki ang posibilidad na malubhang mapinsala ang kaniyang mga bato. Kaya walang puwang dito para sa mga eksperimento. Mga hilaw na itlog. Dalawang panganib ang dala nito. Una, ang mga hilaw na itlog ay posibleng may bakterya ng Salmonella o E. coli na nagdudulot ng matinding problema sa tiyan at bituka o tinatawag nating gastrointestinal disorders. Ikalawa, ang puti ng itlog ay mayroong avidin, isang sangkap na humahadlang sa biotin o vitamin B7. Ang kakulangan sa biotin ay pwedeng maging sanhi
ng mga problema sa balat at sa balahibo ng iyong pusa. Kaya kung talagang gusto mong bigyan ng itlog ang iyong alaga, siguraduhin mong luto na luto ito. Isipin mo na lang ang isang pusa na mayroong matamlay na balahibo at hirap sa pagdumi dahil sa regular na pagkain ng hilaw na itlog. Kailangan ng pabulaanan ang maling paniniwala na nakakabuti ang hilaw para sa mga pusa. Hilaw na isda. Kahit nalikas na maninila ang mga pusa at gustong-gusto nila ang isda, ang pagkain ng hilaw na isda ay mapanganib. Naglalaman ito ng enzyme na tinatawag na thiaminasa na siyang sumisira sa vitamin B1, thiamine, sa katawan ng pusa. Ang kakulangan sa thiamine ay maaaring maging sanhi ng malulubhang problema sa neurological system, kumbulsyon, at maaari ring magresulta sa koma. Bukod pa rito, ang hilaw na isda ay posibleng may dala ring mga parasite at bakterya na nagdudulot ng food poisoning. Kung gusto mo talagang pakainin ng isda ang alaga mong pusa, siguraduhin mong luto itong mabuti. Isipin mo na lang ang pusa mo na nakahiga lang, walang sigla, at hindi na tumutugon sa iyo dahil lang sa kakulangan ng isang mahalagang bitamina. Hindi iyan maituturing na isang simpleng treat lang na walang masamang epekto, hilaw na karne at buto. Ang hilaw na karne ay may potensyal na maging sanhi ng matinding sakit dahil sa mapanganib na bakterya tulad ng Salmonella at E. coli. Bukod pa rito, ang mga buto, lalo na ang mga naluto na, ay madaling mabali o maging matalas. Ito ay maaaring sumugat sa esophagus, tiyan, o bituka ng pusa at maaari rin itong magdulot ng pagkabulunan. Kahit na mas mukhang ligtas ang mga hilaw na buto, mayroon pa rin itong panganib na makapinsala sa loob ng katawan ng iyong alaga. Kaya kung magpapakain ka ng karne sa iyong pusa, siguraduhin na ito ay specialized at pre-processed para sa hayop. O kaya naman ay lutuin itong mabuti at tiyaking walang buto. Isipin mo na lang ang matinding sakit na mararanasan ng pusa kapag nakalulo nito ng matatalim na piraso ng buto. Lubhang mapanganib ang gawaing ito, abokado. Ang prutas na ito na sikat at nakakatulong sa kalusugan ng tao ay may taglay na persin, isang klase ng fungicidal toxin na nakakasama sa pusa, lalo na kung marami ang makakain. Makikita ito sa mismong laman ng abokado, pati na rin sa dahon, buto, at balat nito. Ang persin ay maaaring magdulot ng pagsusuka, pagtatae, at iba pang problema sa panunaw or digestive issues. Kahit pa nag-iiba ang label ng lason depende sa uri ng abokado, mas mainam na huwag mo na lang talagang isama ito sa pagkain ng iyong alagang pusa. Isipin mo na lang, ang pusa mong naghihirap sa sakit ng tiyan dahil nakakain siya ng abokado. Kaya tandaan, ang eksotikong prutas na ito ay hindi para sa mga pusa, atay. Sa kaunting dami, may benepisyo ang atay, pero kapag sobra-sobra na, napakadelikado nito. Ang atay ay mayaman sa vitamin A, pero ang labis na dami nito, na tinatawag na hypervitaminosis A, ay maaaring magdulot ng seryosong problema sa buto at kasukasuan, lalo na sa leeg. Ito ay pwedeng maging sanhi ng mga deformidad, matinding sakit, at limitado o hirap na paggalaw. Kaya iwasan ninyong bigyan ng atay ang inyong pusa ng regular at sa malalaking dami. Isipin ninyo na lang ang isang pusa na hindi na makakilos ng maayos dahil sa sakit sa kasukasuan na dulot ng sobrang vitamin A. Ang katamtaman ng susi sa tagumpay dahil ang labis ay magdudulot ng malaking sakuna. Ang pinag-uusapan natin ay yeast dough or lebadurang masa. Ang hilaw na masa na naiwan lang sa mesa ay delikadong banta sa buhay ng inyong pusa. Kapag nakain ito ng pusa, sa loob ng mainit niyang tiyan, mabilis na aalsa ang dough. Ito ang sanhi ng matinding pamamaga, pagkabusog, at sobrang sakit. Bukod pa riyan,
Sa proseso ng fermentation, ang yeast ay naglalabas ng alak. Gaya ng nabanggit na natin, maaari itong magresulta sa alcohol poisoning or pagkalason sa alak. Kabilang sa mga sintomas ay ang paglubo o pamamaga ng tiyan, pagsusuka, pagiging matamlay, at pagkawala sa sarili o disorientasyon. Ito ay isa sa mga hindi halatang panganib na madalas hindi alam ng marami. Isipin na lang ninyo, namamaga ang tiyan ng inyong alaga dahil sa nakain nitong do at labis siyang naghihirap sa sakit. Kaya tandaan, huwag na huwag ninyong iiwanan ng hilaw na masa na walang bantay ang mga cyanogenic glycoside. Ang mga buto at butil ng maraming prutas tulad ng mansanas, cherry, peach, at apricot ay may sangkap na nagdudulot ng cyanide. Huwag na huwag ninyong hayaang kainin o malunok ng pusa ang mga butong ito dahil ang cyanide ay napakatinding lason. Kabilang sa mga senyalis ng pagkalaso ng hirap sa paghinga, matingkad na pulang gilagid, pangangatal o kumbulsyon, at pagkashock. Laging alisin ang lahat ng buto at butil bago pa man bigyan ng kahit kaunting prutas ang pusa. Bagamat bihira namang kumain ng prutas ang pusa, ang hindi sinasadyang paglunok sa buto ay maaaring maging sanhi ng kamatayan. Isipin na lang kung gaano kahirap huminga ang isang pusa matapos makalunok ng kahit kaunting bahagi mula sa buto ng prutas. Lubos itong mapanganib, mga matatamis at chewing gum na may xylitol. Ang xylitol ay isang artipisyal na pampatamis na madalas gamitin sa mga produktong sugar-free, tulad ng chewing gum, toothpaste, at ilang klase ng candy. Pero tandaan, para sa mga pusa, ang sangkap na ito ay lubhang nakalalason. Kapag nakain, nagdudulot ang xylitol ng matinding pagbaba sa blood sugar level. Tinatawag itong hypoglycemia at ito ay maaaring magresulta sa acute liver failure or matinding pagpalya ng atay. Kabilang sa mga sintomas na dapat bantayan ang pagsusuka, pananamlay, pagkawala ng balanse, kawalan ng koordinasyon, at kumbulsyon. Isipin mo na lang, nawawalan ng malay ang pusa mo dahil biglang bumagsak ang blood sugar nito matapos makakain ng chewing gum. Ito ay isang tahimik na mamamatay tao. Kaya, lagi nating suriin ang listahan ng mga sangkap sa anumang produktong sugar-free, mga gamot na para lang sa tao. Ito marahil ang isa sa pinakamadalalas na sanhi ng aksidenteng pagkalason sa ating mga alaga. Huwag na huwag bigyan ng pusa ng gamot na pantaong hindi ka muna kumonsulta sa vet. Ang mga painkillers tulad ng paracetamol, acetaminophen, at ibuprofen ay sobrang lason sa mga pusa. Maaari itong magdulot ng malubhang pinsala sa kanilang atay at bato, at pati na rin ng pagkasira ng red blood cells. Kahit isang tableta lang ng paracetamol ay maaari ng makamatay. Palaging itago ang mga gamot sa lugar na hindi maaabot ng inyong alaga. Isipin mo na lang kung paanong nagdudusa ang pusa sa sakit at tumatanggi sa pagkain matapos bigyan ng gamot na pantaong. Ito ay isang malaking kapabayaan. Patatas at kamatis. Partikular, ang mga berdeng bahagi nito. Ang mga tangkay at dahon ng patatas at kamatis ay naglalaman ng solanin, isang glycoalkaloid na lubhang nakakalason sa ating mga pusa. Ang lason na ito ay maaaring magdulot ng matinding sakit sa tiyan at pagduduwal, sakit sa puso tulad ng arrhythmia at maging problema sa kanilang nervous system. Kaya siguraduhin ninyong hindi na aaabot ng inyong pusa ang mga bahaging ito ng halaman. Mag-ingat lalo na sa mga hilaw at berdeng kamatis. Hindi ito gawa-gawa lang. Ito ay isang seryosong panganib na kadalasang binabaliwala o hindi masyadong pinapansin. Isipin nyo na lang kung paano maghihirap ang inyong pusa sa pagsusuka at pagtatae kapag nakakain o nakanguya sila ng tangkay ng kamatis, ang asin at mga maaalat na pagkain. Bagamat kailangan ng asin sa kaunting dami, kapag sumobra,
Nakakalaso na ito sa ating mga pusa. Ang pagkain ng napakaraming maaalat na bagay, gaya ng chips, mga mani na may asin, o mga pinausukang pagkain, smoked meat, ay posibleng magresulta sa tinatawag na sodium poisoning or pagkalason sa asin. Kabilang sa mga sintomas nito ang matinding pagkauhaw, madalas na pag-ihi, pagsusuka, pagtatae, pagkawala sa sarili, or pagkalito, disorientation, panginginig, convulsions, at sa matitinding kaso, maaari itong humantong sa koma. Kaya't bantayan nating mabuti na huwag makakain ang ating alaga ng labis na maaalat na pagkain. Isipin nyo na lang ang pusa na patuloy na umiinom ng tubig at nagpapakita ng kakaiba or weird na pag-uugali dahil sa labis na asin. Tandaan, hindi ito simpleng treat or snack. Ito ay banta sa buhay niya. Kabuti. May mga uri ng kabuti na kahit ligtas kainin ng tao, ay lubhang nakalalason naman sa mga pusa. Ang pagkalason sa kabuti ay maaaring magdulot ng malawak na hanay ng sintomas mula sa simpleng sakit sa tiyan, gastrointestinal issues, hanggang sa malalaking problema sa nervous system, atay at bato. Dahil napakahirap tukuyin kung aling kabuti ang nakakalason, mas mainam na tanggalin na ito ng tuluyan sa kinakain ng iyong pusa. Huwag na huwag pakakainin ng pusa ng kabuti at siguraduhin ding hindi sila kakain nito kapag naglalakad kayo sa labas. Isipin mo na lang kung paano mamimilipit sa sakit ang iyong alaga kung aksidenteng nakakain ito ng nakalalasong kabuti. Ito ay talagang isang napakalaking banta, tuna. Sa katamtamang dami, ligtas kainin ng tuna na sadyang ginawa para sa mga pusa. Pero kung regular mo itong pinapakain ng dilatang tuna na pangtao, malaking abala o problema ang pwedeng idulot nito. Kadalasan, ang tuna, lalo na yung nakakonserba sa mantika, ay sobrang daming asin at taba. Dahil dito, madali itong maging dahilan ng pagdumi at pagsakit ng tiyan. Higit pa rito, ang matagal at eksklusibong pagpapakain ng tuna ay maaaring magresulta sa kakulangan sa thiamine at iba pang nutritional imbalance. Tandaan, hindi kumpletong pagkain ng tuna para maibibigay ang lahat ng sustansyang kailangan ng pusa. Isipin mo na lang kung paano magiging walang sigla at nangangayayat ang pusa mo kung puro tuna lang ang nasa diet niya. Hindi ito isang kumpleto at balanseng pagkain. Lebadura. Hindi ito dough, masa. Ang purong lebadura, tulad ng brewer's yeast o di kaya'y nutritional yeast, kapag nakain ng marami, ay maaaring magdulot ng matinding problema sa tiyan at bituka ng mga pusa. Maaari itong magresulta sa pag-iipon ng hangin, gas, paglobo ng tiyan, bloating, at pagtatae. Kahit na hindi ito kasing delikado ng hilaw na dough na may lebadura, mas mainam pa rin na iwasang pakainin ang pusa ng purong lebadura. Kung gumagamit ka naman ng yeast supplements para sa balahibo o balat ng pusa, laging sundin ang payo ng iyong veterinaryo. Isipin mo na lang kung gaano magdurusa ang pusa sa pamamaga ng tiyan matapos makakain ng isang buong pakete ng lebadura. Ito ay hindi lang nakakabigat, kundi mapanganib din. Kagigising lang natin sa katotohanan. Nakalantad na ang 20 nakakamatay na pagkain na posibleng nakatago sa inyong kusina at nagbabanta sa buhay ng inyong minamahal na pusa. Mula sa karaniwang tsokolate hanggang sa mapanganib na xilitol, sibuyas, o kahit simpleng ubas, bawat isa sa mga ito ay isang seryosong panganib. Tandaan po natin, ang digestive system ng mga pusa ay napakalaki ng pinagkaiba sa atin. Ang ligtas para sa tao ay pwedeng ikamatay ng inyong alaga. Ngayon, na alam ninyo na ang mga panganib na ito, ang misyon ninyo ay protektahan ang inyong furry friend mula sa mga nakatagong banta at iwasan ang mga nakamamatay na pagkakamali
sa pagpapakain. Ang kaalamang ito ay hindi lang basta impormasyon. Ito ay isang life vest or salbabida para sa inyong pusa. Maraming salamat sa paglalaan ng oras sa napakahalagang video na ito. Tandaan, ang pag-aalaga sa nutrisyon nila ay isa ring pagpapakita ng pagmamahal. Kung nakatulong ito sa inyo, i-like nyo na po at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa mga bagong video tungkol sa kalusugan ng inyong mga alaga. At huwag ninyo ring kalimutang i-share ang video na ito sa iba pang cat owners para alam din nila ang mga delikadong ito. Sa lahat ng nabanggit, anong produkto ang pinaka nagulat sa inyo? At alam ba ninyo ang lahat ng panganib na ito bago ninyo napanood ang video? Mag-comment na po kayo at ikwento sa amin.